Magic 89.9. And you are tuned in to Night Live. Yes. Finally. Finally. I thought you were gonna say chic happens. I'm like, yeah, Ben. Don't worry, you guys. You're the worth was weighted. The weight Yeah, was the worth it. Tagal na kasi. The wait is worth it. Worth pa ba? Okay. Thank you so much for waiting. But you have to wait no longer because our guests are finally here. Say hello, you guys. Hello. Ay, ang dami nila, di ba? They are a bunch. They are a bunch. Please welcome Sugarcane. Yay! Yay! Ayan. Punong-puno yung booth. Grabe, uminit. Okay. Sige, let's go down the line. Introduce yourselves. Go. I'm Frelan, drummer of Sugarcane. Hi, I'm Rana, flutist of Sugarcane. I'm Frain, the lead guitarist. I'm Cedric, vocalist of Sugarcane. I'm Carl, the vocalist and bassist. I'm Luis, the keyboardist. Wow. Okay, I gotta cut you off. I'm still amazed na the flute can be like the mic or like there's a mic on your flute. I know. She's talking through her flute. no, She'll sing through it too. Para siyang mic stand lang. Actually, siya nga yung pinaka-convenient yung mic Oo. placement eh. Okay, so, kamusta naman kayo? Okay lang. Saan kayo okay lang. O, tama na. Ganun din sagot ko sa tatay ko nun eh. Okay, akit ka na sa kwarto mo na. Tama na. So, saan kayo galing? Before this, bahay. O, Abay. Oh, trabaho. Okay. titinong kausap talaga. Oh. Mabilis ka. Hirap oh. Fast talk nga daw. Taga saan kayo? Ganyan. Pag taga Marikina, ganyan kausap eh. No? Walang matinong sagot na nakukuha sa taga Marikina eh. Okay, so how are you guys? Hirap nyo wait lang. How have you guys been? Ayan, iisa-isahin ko na kayo. How have you guys been? Saan kayo galing? Kumain na ba kayo? Paano kayo nakarating dito? Ayan, marami na yung tanong ha. Para continue yung nagbaon ako. Oo. Ano naman, we're okay. Actually kahapon, supposedly, funny story, magpa-practice lang kami kahapon. Kasi first time namin, hindi naman first time, pero parang bihira lang kami mag-acoustic set na ganito. Tapos nag-practice kami. Tapos naisipan ni Cedric mag-live. Tapos umabot ng 4 4 a.m. ano yun eh, 1 a.m. lang yun eh. Tapos gulat kami, habang palalim yung gabi, dumadami yung viewers, kaya di na namin ma-end yung live. Umabot sayang sa eh, ang 300. dami eh. ganun. Oo nga eh. Kung gano'n nakarami eh. Tapos ayun, hindi na kami nakapag-practice. Nag-live na lang kami. Kaya pala. Mga truth or dares, mga dares from the viewers, ganyan. Yeah. So ito na yung practice. Sa wakas. So nakapag-practice na kinabukasan. Gabi Kahit na, yung wala sa setlist namin, na-practice namin. gabi na naman. Di na naman tayo matatapos dito. Di na rin sila makakatugtog. Magkwentuhan na lang tayo, di ba? Okay, so how did you guys start off as a band? Did you always think na you were gonna be in a band? Or ano bang balak nyo sa buhay bago magbanda? Actually, wala talaga sa plano. Wala tayong namin. balak sa buhay. Hindi, wala sa plano namin na mag full-time as a band. Kasi before, ang nag-start kasi ng band, si Carl, si Cedric, and ako. Tapos high school mates kami and magkakabatch. Tapos nakilala lang po namin sila kanina po sa... Sessionista pala. Gusto nyo ito mag-talk? Sa may Ayala. Buti na lang may dala rin silang instrument. Ano? Saka nakabihis. Terno. Tapos yun, ang balak lang dati, for fun lang talaga, hobby lang. Tapos nagkakaroon pa ng times dati na may gustong, si Sed gusto na mag full time sa music. Tapos kami ni Carl, hesitant kami kasi Studies first. Ang gusto ko talaga med school, tapos si Carl, nag-dentistry pa rin ngayon. Pero awa ng Diyos naman, nakapagtapos pa rin ng studies and yan, ngayon, full-time musician. At least nahanapan nyo ng compromise, no? You guys are able to fulfill, I guess si Cedric, no, yung dream niya of a full-time musician, then kayo yung priorities nyo in life. Karon ba, since you guys mentioned na kayo since high school pa kayo, and then the other three, was it college na ba? Or was it like kanina lang talaga? Pandemic Hirap po ata sabi-sabi. yun eh. Pandemic. Yeah. Nung Ah. nag-start kami maghanap ng keyboards, tapos lead saka flute. So, 2019 tama ba? 2019. 2019 naging anim yung namin. Kaya madali lang siguro na mahila. Kasi magkakakilala na talaga kami way back. Parang, lang, Same school. hi, hello lang. ganun. Magkaka-choir kami. Oh, yun pala. Choir mates kami. Choir mates kami. Wow, ang Ala, cute isa kang the naman prayer nila. dyan. Mali. Hindi pala. Oo nga, ang unang hirit nila. Yung mga tipong mga nakabahag. Ganun. Bakit tayo napunta doon?
Yung mga trip Pag namin. nagpo-perform ka na. May mga, Cultural. costume. Ayun, cultural. Cultural. Oh, kakaiba. And yung something that I noticed, okay, again, nagulat ako sa flute serving as a mic. Not a lot of bands ngayon sa OPM scene are yeah. using, usually ano na lang, di ba, 3-piece or 4-piece, may bass, may drums, may guitar, may vocalist. Pero kayo guys, you have the flute. How does that like make things unique? Was it, yun nga, as you three, no, when you started out, did you already have that in mind na, uy, dapat may flute tayo, ganito? Nung nag-start kami actually hindi. Nagkaroon lang ng time na yung original lead guitarist namin sa roster namin dati is umalis ng band. Then naghanap kami ng ano kayang pwedeng pumalit sa lead guitar. And akala namin, naghanap kami ng flute kasi akala namin pwedeng siya yung lead. Oo. Parang lead part. Pa-solo, ganon. Kaso parang naghanap pa rin kami ng pampakapal sa band. So, lead guitarist kami si Frame. Siya yung pampakapal. Yung pinakapayat. Hindi yung pampakapal lang. Pinakapayat sa kanila lahat. Yung papakapal nila eh. Grabe ka naman. Joke lang. So, ayun. Pero blessed kami to have Ron as a flutist kasi yun nga. Sobrang nagbibigay siya ng uniqueness sa sound namin. Actually, ano siya challenge din siya sa amin kung paano incorporate yung flute sa... Pinapahirapan mo pala sila, girl. Sa songs. Pero Challenge pala. blessing din kasi si Ron yung flute niya yung nagpapa-sugarcane sa sugarcane. Yes. I'm so honored. Rona and her flute. Frame the pampakapal. I'm here, guys. Gets. Okay, so yung sound nyo, it's like folk pop. Bakit yun yung napili yung genre of music? Kasi meron naman, banda naman kayo, marami kayo. Sobrang classic ng tunog na banda. But why folk pop? Siguro kasi si Cedric kasi yung main music influence as lead vocalist and songwriter din. Mostly nang nakakame up niya ng songs before is sa ganun genre. Kasi yun yung main music influence niya din. And since yun nga po, may flute, so parang doon namin mas na-incorporate yung sound ng flute sa ganun genre to folk pop. So, yun po. Tumatahimik kayong lahat pag siya yung nagsasalita. Siya ba yung parang leader? Leader. Kasi lahat sila, Yung tama. masungit lang. tama, tama. Siya ba yung Hindi, ako na yung ano ba yung kompleto ng PR tulog. trained? Pag nagsalita, tahimik lahat eh. Hindi, ako, Good dog. Nato kasi sila, ako lang yung kompletong dulo. Ay, kasi you guys were up until 4 a.m. Tapos pagkagising nyo, hindi to pala tayo. Dito na pala dito. May trabaho pala tayo kinabukasan. Ba't pa tayo nagpuyat? Okay. Okay, so si Cedric yung madalas nagsusulat ng songs. Does he write songs based off of his own experiences or how do you guys come up with the songs na rini-release nyo? Actually, siya po yung nagsusulat. Siya po yung nagsusulat ng Grabing collaboration lyrics namin. yan. Pero Uwi na nga tayo. sa melody po kami ni Carl, Yeah. usually. And pag may nakagawa kami ng melody, ng arrangement, saka namin pinapasa kay Froy para lapatan niya ng lyrics. Tapos papasa po namin kay Frame pag kailangan namin pakapalin. Tapos ipapasa nyo para magkaroon ng Walang flute. flute. Ang galing. Pero actually, ganun nga talaga nangyayari. Parang melody, tas lyrics, then yung band na yung sa arrangement. So ano yung mga usually na topics na sinusulat nyo? What usually about is the topics of the songs that you guys write about? Tangutanguan tayo. Yes, oo. Ikaw, Harley, mo. Ano siya parang iba-ibang, ano ba? Iba-ibang aspects of love. Parang sa ganun siya. Actually, pinag-usapan din namin sa band din na bakit kaya mostly love songs sinusulat namin. And nag-come up kami sa idea kasi na love and heartbreak yung isa sa pinaka-strong emotions na pwede mong i-put into writing na magigets ng lahat kasi lahat naman is nasubukan ng magmahal at nasubukan na rin magkaroon ng heartbreak. So, feeling namin shared experiences sa aming lahat yung love songs and pati yung songs about heartbreak. So, And masarap din siguro magsulat ng ganun kasi na-express mo talaga yung kung anong nararamdaman mo about love. Yung mga salitang di mo nasabi. Parang letters never sent mo. Ganun.
Wow. Actually, ang ganda. Kasi, oo, ang lalim nga eh. Parang nasa lecture Parang lang eh. nag-ano. Parang ano eh. Yes, prof. Punta ako sa TikTok live nila tapos gano'n sila parang, pare, what if? Hanggang madaling araw. Hanggang madaling araw. Tapos Hanggang biglang 4 may shot na. You guys mentioned about love and heartbreak. Tapos one of your most viral songs, yung Leonora, di ba? Siyempre, hindi naman kasi Jose Rizal. So, gusto kong makita lang yung understanding nyo doon. Parang, paano nyo na-situate yung position ni Jose Rizal sa kanta ninyo? And eventually, parang naisip nyo ba magiging viral siya? Kasi siyempre, Jose Rizal, yung mga ibang tao, after ng Jose Rizal subject nila sa college, tinataboy na ulit si Jose Rizal. Like, how do you guys, ano yung feelings nyo doon? Nag-start yung idea kasi pinitch ko siya kay Sed na tol baka okay itong song idea kasi nasa museum ako nun nung pagka-uwi ko. Meron kasing part sa museum na yung about kay Leonor Rivera and kay Jose Rizal. Tapos merong part doon na ano lang siya, desk lang. Tapos pwede ka magsulat ng kahit anong yung mga hindi mo nasabi. Pinto Art Museum. Pinto art mismo. Pwede ka magsulat. Tapos iwan mo lang. Tapos bahala na yung kung mababasa ba ng sinulatan mo really. So parang na-inspire ako dun sa story na yun. Then pinitch ko siya kay Sed na yun, baka okay siya maging song idea. Una sa lahat kasi lahat naman tayo may knowledge kung sino si Jose Rizal. And At lahat ng chika babes niya. tapos ayun din, isa din sa hindi na pag-uusapan kasi yun nga, alam lang natin chick boy si Rizal eh. Pero there was a time pala na merong babae na sineryoso niya rin pala. Pero ano, parang ang ganda lang mag-usapan. Wala pang no, ano eh. Parang wala pang nakakagawa ng kanto na ganun. Tapos yun, doon na nagsimula yung idea ng Leonora. And yun po, hindi namin siya na-expect na Ironic nga eh. Kasi nung unang pinarinig sa amin ni Sed yung sa studio, no? Nagpa-practice kami nun, tapos parang, ito next song natin. Nung after niya pinarinig, tingin na kami parang, okay ba yan? Parang ganun. Sige, release na natin yan. Ano lang, filler, ganun. Tapos after, siguro 1 to 2 months ng pagka-release ng Leonora, doon na doon kami nabigla na parang, ano pala, bet pala siya ng mga tao. So, very unexpected yung naging results ng Leonora. So, hindi ko talaga in-expect na Hindi talaga. mag-boom. Ano ba in-expect Sobrang yung mag-boom? overwhelmed kami. May in-expect ba kayong eventually mag-boom or... I mean, obviously, believe kayo sa music nyo eh. And maganda talaga music nyo, which you guys will hear live in just a bit, no? Pero like, yung reception nyo dito, kasi gumawa kayo ng kasunod after it, di ba? Yung Paalam naman. Bakit? ano siya? Yung version 2. Yung version 2. Parang mas mas... acoustic version and may added verse din siya sa dulo. Sino yung Heartbreak na? Parang yun ay acceptance. Full circle. Yeah. Storytelling nga yung vibe ng mga songs nila. With that, no, with all these nominations, with all these streams, no, umabot ng millions, ganyan, and 3 years na ba after or 2 years since the release, you've still been releasing. What is keeping you motivated to keep on releasing music? Ako siguro yung makagawa pa ng iba pang style ng music. Hindi lang siya yung limited kami dun sa kung ano yung tunog ng Leonora. Gusto pa namin gumawa ng ibang songs na may flute pa din pero hindi Leonora. Yun ang challenge. Yeah. So with that, what is one topic that you haven't written about yet but you want to write about? Siguro more about life. Actually, yung mga sinusulat namin ngayon is, yan nga, since tumatanda din kami, parang nadadagdagan na experience namin bukod sa love. Parang nagkakaroon na kami ng approach sa music na parang lumalaki yung isip namin na tungkol sa life naman yung mga, as in life experiences na tungkol sa realizations mo sa buhay. Parang, ba't pa tayo nagbabayad ng tax? Parang yan. Hindi natin pwede gawin yan. Nakinig ako sa explanation niya pero parang 3 ulit lang yung sinabi sa akin na tungkol sa life, tungkol sa Sa buhay, life. tapos mga At mga experience ko sa life, realizations. sa mga life. Puro life. Which is ang ganda. Ang ganda, grabe. Profound. Oo. Okay, so bakit Sugarcane yung pinili niyong pangalan para sa inyo? Actually, yung Sugarcane, naisip ko yung band name na yun, grade 6.
Grade 6 ka pa lang, Kasi may banda grade ka 6, na. grade 6 pa lang, tinatry ko na siyang buuin yung band. And yung, kami ni Froy and Carl, na-recruit ko sila nung second year high school ako. So, Nauto parang mo sila. unti-unti, Nauto mo sila. may history yung, parang, ano ba tawag, membership. May bayad ba yan? Pero yun nga, naisip ko yung name na yun. Kasi nung time na yun, parang yung mga sikat na band names, tungkol sa food. Yung Orange and Lemons, ganyan, mayonnaise. Sandwich. Tapos parang naisip, sobrang random lang sugar cane, parang okay to. Sugar free. Sugar free. May sugar free. Oh, yan. Sugar rush. Sugar on my... Sorry. Yun lang. Okay. Well, thank you so much for entertaining us by answering those questions. But the people have been waiting for you guys to sing. Are you guys ready? Yeah. Dapat lang, guys. Okay, so whenever you're ready. Magic 89.9. Grabe, naiyak ako. Pwede bang magbebeg ulit? That was Sugarcane here on Night Live. That was a wonderful, I believe that was your latest release. Literally last week lang. Or October 3? Yeah. Oh, ito, bigla ang question baka kasi nagre-relapse na tayo along with the listeners on the road or over at playback.tv/magic899. Before that pala, I might Ay. forget. Somebody on Playback said, Oh, yeah. pa-shoutout daw kasi #1 fan niya. Nyo siya. Uy. DN, ano ba? Isa sa inyo, tignan niyo kung paano Hindi ko basa ito ito. mabasa Hindi ko rin eh. siya mabasa. DN, Noel, D. Noel M. Si Noel Makadangdang. Tama ba? Grabe, thank you. thank you, Direk. Shoutout sa ACNM Media. Yeah. Shout out. Yeah. Napakagaling na tao. If kailangan nyo ng any live services, ACNM Media ang go-to namin. Yeah. Okay. Okay, so Before we going back, yeah. before we let you go and bumalik kayo sa live stream nyo ulit ng 1 a.m. baka daily routine na siya yung sa song na ito sa latest release nyo, who wrote it? Ikaw ba ulit? Or Hati po ulit kami. so lahat kayo may moments of begging ba? Or saan bumalik? I mean, sorry, ina-assume ko lang. Baka nasa relationship kayo, baka sabihin ng jowa nyo, oh, yan na to. Sino yan? Hindi, happy kami sa relationships So lahat namin. kayo happily taken kayo? Yes. Yes. Yung song lang talaga parang yun yung calling niya kasi. Oo. Yung begging Oo. So, ayun, sige, wag natin siya i-situate na, baka kasi we're begging for other things, di ba? Tama. For food, for food. proper government, ganyan. May moments ba kayo na, yun nga, nag-beg kayo, ganyan, na talagang naisipan nyo, okay, sulat na natin itong kanta na to. Tungkol sa pagbibig Ikaw. Lalo-lalo na si Cedric kasi. Ito yung pinakamahilig mag-beg sa amin. Uy, grabe. People pleaser. Parang mali. Ako, nagbebeg ako kay God. Safe answer. Nagbebeg ako kay God na patuloy na maging masaya yung pagtugtog namin. yun ang binibeg ko. Nasalba mo yun. Hindi, happy kasi ako eh. Aray. Give the give siya. Sige, ito for fun. Marami kasing mga love teams ngayon nagbe-break, di ba? And I am assuming a lot of us were like long-time fans of these. Hindi ko na ipapangalanan, pero kayo ang mag-name of some of these love teams na binebeg niyong bumalik. Sino mga love teams ito? Pwede siya international, pwede siyang dito lang sa Philippines. Meron ba in mind? Ako si Bea at si John Lloyd. Uy, okay yun. Okay yun. Yes. Kailangan niya ng third chance. Oh, Third three times a charm. Kaya Ako ba? si James tsaka si Nadine. Parang okay na akong hindi sila. Pero masaya naman sila. Oo. Pagpaliban na natin yan. Pero mga one more movie, ganyan. Okay. Na kahit di sila magkatuluyan. Okay lang. No, para sa kayo. Ako si Alden Richards tsaka si Main Mendoza. Aldab. Aldab ko rin pala eh. Aldab. So naniniwala ka rin bang meron silang anak? Hindi ka ba parte nung... They're happily living ever after. Oo. Ako si Enrique Libati Laila. Kasi kasi may pinapanood akong series noon, Make It With You. Tapos di natapos. Hindi nila natapos yung series. Yeah. Kasi ba't di siya natapos? Alam mo, nag-pandemic kasi. Oo, yun nga. Nag-pandemic. Wala na, hindi na. Tapos hindi na sila ulit nagsama, di ba? Nihintay ko yun hanggang ngayon eh. Kaya mga pala walang lumalabas na yung episode. Okay. Galing. Sige.
Maghintay ka pa. Mag-beg ka din. Hindi pala yung binibig mo. Oh, siya. Mag-beg na tayo na guys, please. This is the time for you to promote your latest single, mga future gigs, tours, what your fans can expect more from you. Hello guys, please stream our latest song. Please stream, please. Please stream, please. And out on all streaming platforms. And follow us on our social media accounts at The Sugarcane PH para update kayo sa gigs namin. And saan nga ba tayo sa... Kailan next gig natin? Next gig namin sa 18, hindi, school gig. ang next public gig natin sa 25. Capital Commons. Yan, sa Yan Pasig. lang. Kita-kits. And wear your best Halloween costume. Yeah. So Halloween gig siya. Yeah. Okay. First wave ng parties is the 25. Oo nga Sorry, di ako nag-Halloween eh. Sige. Titinong kausap ng mga Bundas kasama ko. agad Oo. Okay, thank you so much, you guys, for Thank you so coming much. over. Nag-enjoy naman kayo sa mga yeah. katarantaduhan Galing. yung... Grabe no, wala pang practice yan. Oo nga. Oo. Nang makabalik na sila sa sessions nila mamayang 1 a.m. Thank you so much to Sugarcane for coming over Thank you so much. to the Magic Studio. Once again, you're still listening to Junior Jax Isbel. And JJ, We're here on today's Best Music. We are Magic. 89.9. Magic 89.9.